Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa bawat hakbang ni Rafael Ben Yehuda, tila ang mga bato ng bundok ng templo ay humihina ng kasaysayan. Hindi niya maalis ang tingin sa muro ng panaghoy habang sinisiyasat ang mga palatandaan ng dalawang naunang templo. Ang kanyang mga daliri, bahagyang nanginginig, ay hinaplos ang magaspang na pader. Tila sinusubukang maramdaman ang mga lihim na nakatago sa likod nito. Rafael, tawag ni Lee, kasamahan niya sa arkeolohiya. Lumapit siya, hawak ang isang pahinang papel na tila kinupas ng panahon. Nakita namin ito malapit sa lumang marmol sa hilagang bahagi ng bundok. Tinignan ni Rafael ang papel at kumunot ang noo. Habayit shlishi, bulong niya, halos hindi naririnig. Ang nakasulat na Hebreo ay nangangahulugang ikatlong templo. Hindi ito nakatala sa anumang dokumento, sabi ni Lee, nag-aalangan. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Napatingin si Rafael sa paligid, ang mga mata ay nagmamasid sa tahimik na lugar na puno ng dasal. Ang mga salitang iyon ay tila hindi isang simpleng inscription lamang. Mayroon itong mas malalim na kahulugan, isang paalala, marahil o isang babala. Ang bundok ng templo, kilala rin bilang Har Habayit, ay sentro ng pananampalataya at tensyon. Para sa mga Hudyo, ito ang lugar ng mga dakilang templo ni Solomon at ni Zerubbabel, ang mga banal na estruktura na minsang naging tahanan ng presensya ng Diyos. Ngunit para sa mga Muslim, ito rin ang lugar ng pag-akyat ni Propeta Muhammad sa langit, dahilan upang ito ang ikatlong pinakabanal na lugar sa Islam. Sa gitna ng dalawang pananaw ay ang politika, ang hindi maiiwasang anino sa usaping espiritual. Sa isang maliit na opisina sa Tel Aviv, si Rabbi Eliyahu ay nakaupo sa harap ng isang mesa, hawak ang isang lumang manuskrito. Tumingin siya sa kasamang rabbi na tila nagtatanong. Kung ang templo ay muling itatayo, paano natin maiiwasan ang sigalot sa ating mga kapatid na Muslim? Tanong ng kasama niya. Nagtaas ng kilay si Rabbi Eliyahu. Ang templo ay hindi lamang para sa atin, sagot niya, mabagal ngunit puno ng conviction. Ito ay magiging ilaw para sa lahat ng bansa. Ngunit bago mangyari yon, kailangan nating mahanap ang eksaktong lokasyon ng altar. Kung gayon, sabi ng kasamahan, ang tanong ay paano natin malalaman kung nasaan yon? Sa ilalim ng lumang marmol malapit sa Dome of the Rock, si Rafael at Lee ay patuloy sa kanilang paghuhukay. Ang isang piraso ng ukit ay tila bahagi ng isang mas malaking teksto, ngunit ang mga sulok nito ay nabasag, parang sinadya upang hindi mabasa ng buo. Lee, sabi ni Rafael, tumigil upang huminga. Kung tama ang iniisip ko, maaaring ito ang unang ebidensya ng altar ng ikatlong templo. Tumigil si Lee, hawak ang maliit na brush na ginagamit sa paglilinis ng mga labi. Kung totoo iyon, Rafael, alam mo kung anong ibig sabihin nito. Tumango si Rafael, ang mga matay puno ng kaba at pananabik. At nangangahulugan din ito na hindi tayo ang unang nakakita nito. May ibang nakakaalam. Sa Old City ng Jerusalem, sa isang maliit na caf, si Rafael ay nakipagkita kay Ir Farouk Hassan, isang Palestinian historian na matagal na niyang mentor. Sa pagitan ng pag-inom ng maitim na kape at mahinang bulungan, tinalakay nila ang mga implikasyon ng natuklasan ni Rafael. Farouk, sabi ni Rafael, ang mga inskripsyon na natagpuan namin tila tumutugma sa mga tekstong propetiko. Ito ang maaaring susi sa ikatlong templo. Tumango si Farouk, ngunit may halong kaba ang kanyang ekspresyon. Rafael, alam mo kung anong ibig sabihin nito, hindi ba? Ang templo ay hindi lamang isang estruktura. Ito'y simbolo ng espiritual na kapangyarihan. Kapag ito'y itinayo, ang sigalot ay hindi maiiwasan. Hindi nakaimik si Rafael. Ngunit paano natin haharapin ang tensyong ito? Paano natin maipapaliwanag ang natuklasan nang hindi nagdudulot ng mas malalim na gulo? Hindi natin mapipigilan ang mundo, sagot ni Farouk. Ngunit ang tanong ay handa ba tayo sa mga susunod na hakbang? Habang nagaganap ang mga usapang ito, isang makasaysayang komperensya ang itinakda sa Jerusalem upang talakayin ang mga isyu sa bundok ng templo. Naroon ang mga leader ng relihiyon, politiko, at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng ingay ng mga talakayan, isang hindi kilalang lalaki ang tumayo mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang presensya ay hindi nakaplano, ngunit nang magsalita siya, tahimik na nakinig ang lahat. Ang templo, sabi niya, ay higit pa sa isang istruktura. Ito ang simbolo ng pagkakaisa. At kung magtutulungan tayo, magagawa natin ito ng walang kaguluhan. Ang kanyang boses ay puno ng karisma.
Ngunit higit pa sa kanyang mga salita, ang kanyang presensya ay tila may misteryo. Hindi may paliwanag ni Rafael ang nararamdaman, ngunit alam niyang ang lalaking ito ay may dalang pagbabago. Sa mga nagdaang siglo, ang mga propesya tungkol sa ikatlong templo ay tila nalimutan sa likod ng mga alikabok ng kasaysayan. Ngunit sa bawat salita ng mga sinaunang teksto, naroroon ang mga anino ng hinaharap na naghihintay ng katuparan. Sa gitna ng mga tawag para sa pag-unlad at kapayapaan, si Rafael ay nahuhulog ng mas malalim sa isang mundo ng mga pahiwatig at mga tanong na hindi pa nasasagot. Nasa loob ng kanyang maliit na opisina si Rafael sa Tel Aviv, nakayuko sa ibabaw ng mesa habang binubuksan ang isang lumang kopya ng aklat ni Ezekiel. Sa tabi niya ay ang mapa ng bundok ng templo na kinuha niya mula sa kanilang paghuhukay. Napansin niyang ang ilang linya mula sa aklat ay eksaktong tumutugma sa mga marka sa kanilang natagpuan. Ang templo ay itatayo bilang sagisag ng kaluwalhasyan ng Panginoon, binasa niya ng malakas mula sa Ezekiel 43:12. Tumigil siya, iniisip ang bigat ng mga salitang iyon. Ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng kasalukuyang mga kaganapan? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lee, may dalang mga dokumentong kinuha mula sa National Library. Rafael, tingnan mo ito, sabi niya habang inilalapag ang mga papeles sa mesa. Binaliktad ni Rafael ang mga pahina at nakita ang mga orihinal na teksto ng Daniel 9:27 at Mateo 24:15. Pareho nilang binabanggit ang isang misteryosong, kasuklam-suklam na kalapastanganan na magaganap sa templo. Lee, sabi niya, halos hindi nakatingin mula sa mga pahina, ito ang parehong tema. Lahat sila ay nag-ugnay sa muling pagtatayo ng templo sa isang panahon ng kabuluhan. Pero hindi lang iyon, sagot ni Lee, nakatingin sa mga simbolo sa mapa. Ang mga tekstong ito ay nagsasabi rin na ang templo ay magiging sentro ng isang malaking tunggalian. Hindi ba't ito ang eksaktong kinatatakutan ng mundo ngayon? Samantala, sa Jerusalem, isang lihim na pagpupulong ang ginaganap sa pagitan ng mga eksperto sa relihiyon. Naroon si Rabbi Eliyahu at ang ilang kilalang leader ng Kristyanismo at Islam. Ang kanilang layunin ay magtalakay ng masinsinang interpretasyon ng mga propesya. Ang Ezekiel 40-48 ay nagbibigay ng napakadetalyadong paglalarawan ng templo, sabi ni Rabbi Eliyahu habang hawak ang isang Torah. Ang tanong ay, ang mga sukat na ito ba ay literal na plano para sa muling pagtatayo o isang espiritual na talinghaga? Sumagot ang isang Kristiyanong iskolar, si Father Jonas. Hindi natin maaaring baliwalain ang posibilidad na ang mga ito ay parehong simboliko at literal. Ngunit kung ang templo ay muling itatayo, ano ang magiging epekto nito sa ating pananampalataya? Tahimik ang lahat. Ang tanong na iyon ay tila sumasalamin hindi lamang sa kanilang mga paniniwala kundi sa estado ng mundo. Tumayo si Sheikh Ibrahim, ang kinatawan ng Islam sa pulong. Ang bundok na ito ay mahalaga para sa ating lahat. Ngunit kung ang templo ay itatayo, paano natin maiiwasan ang gulo na maaaring sumunod? Ang kanilang mga diskusyon ay tumagal ng maraming oras, ngunit tila walang konkretong sagot ang nakuha. Sa bawat salita, ang tensyon ay tila lalong lumalalim. Si Rafael at Lee ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral ng mga propesya. Sa kanilang pagsasaliksik, natagpuan nila ang kwento ng mga sinaunang Hudyo na naniniwalang ang templo ay magiging tanda ng pagbabalik ng Mesyas. Pero Lee, sabi ni Rafael habang sinusuri ang isang bagong dokumento, ang iba naman ay naniniwala na ito ang magiging entablado para sa isang mas malaking panganib. Ang Antikristo. Ang Antikristo, tanong ni Lee, bahagyang nag-aalinlangan. Hindi ba't masyado ng apokaliptiko ang interpretasyon mo? Hindi ito tungkol sa interpretasyon ko, sagot ni Rafael. Ito ang sinasabi ng mga teksto. Daniel, Ezekiel, Mateo, pahayag lahat sila'y tila nag-ugnay sa templo sa mga huling araw. Tahimik si Lee. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maging mas lalong masigasig sa kanilang ginagawa. Sa huling bahagi ng kabanata, habang si Rafael ay nag-iisip ng mga kasagutan, muling bumalik sa kanyang isipan ang misteryosong lalaki mula sa komperensya. May kung anong kakaibang puwersa ang bumabalot sa kanyang alaala. Sino kaya siya? Tanong niya sa sarili, nakatitig sa kawalan. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng Jerusalem, ang parehong lalaki ay nakikipagpulong sa mga makapangyarihang leader, nagpapakita ng mas malinaw na anyo ng kanyang layunin. Ang mga propesya ay hindi na nananatiling nakalimutan.
Sa bawat galaw, sa bawat saliksik, ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakaugnay. Ngunit anong larawan ang mabubuo nito? At handa ba ang mundo para dito? Sa gitna ng makitid na kalye ng Old City sa Jerusalem, isang grupo ng mga debotong Hudyo ang nagtitipon sa loob ng isang hindi kapansin-pansing gusali. Ang loob nito ay puno ng mga replika ng mga sinaunang gamit pang seremonya, mga gintong kandelabra, mga plorerong pilak, at ang sikat na arkong ginawa ayon sa turo ng Torah. Ito ang Instituto ng Templo, isang organisasyong nakatuon sa muling pagtatayo ng ikatlong templo. Ang mga ito ay higit pa sa mga replika, paliwanag ni Rabbi Shlomo Ben-Uri, ang direktor ng instituto, sa isang grupo ng mga bisita. Ito ay eksaktong ayon sa mga sukat at disenyo ng mga orihinal na gamit sa templo, gaya ng isinasaad sa banal na kasulatan. Naglalakad sa tabi ng Rabbi si Daniel Hirsch, isang batang iskolar na bagong salta sa institusyon. Hindi mapigilan ni Daniel ang humanga sa detalyado at masusing trabaho sa bawat piraso. Rabbi, tanong niya, kung handa na ang lahat ng ito, ano ang pumipigil sa atin na simulan ang pagtatayo? Tumigil si Rabbi Shlomo, tinitigan si Daniel. Hindi ito tungkol sa pagiging handa ng mga gamit. Ang tanong ay, handa na ba ang mundo? Sa kabilang silid, si Lee ay naroon bilang isang panauhing tagamasid. Nakumbinsi siya ni Rafael na sumama upang mas maunawaan ang espiritual na dimensyon ng kanilang pananaliksik. Habang iniikot niya ang paningin sa mga kagamitan, napansin niya ang isang maliit na baso na may laman na alabok. Aling lugar ng galing ito? Tanong niya sa isang tagapamahala. Ang abong iyan, sagot ng tagapamahala, ay simboliko. Ito ang gagamitin sa ritual ng paglilinis na kinakailangan bago maganap ang muling pagbubukas ng templo. Napakunot no si Lee. At paano ninyo matitiyak na makakahanap kayo ng isang pulang baka na walang kapintasan, tulad ng hinihiling ng Torah? Ngumiti ang tagapamahala, ngunit may lihim sa likod ng kanyang mga mata. Kapag ito'y kalooban ng Diyos, ang lahat ay matutupad. Samantala, si Rafael ay nakikipagpulong kay Rabbi Shlomo sa isang pribadong kwarto. Ang dalawang lalaki ay parehong malalim ang pananampalataya, ngunit magkaiba ang paraan ng kanilang pagtingin sa mga propesya. Rafael, sabi ni Rabbi Shlomo, habang nilalagyan ng tsaa ang kanilang mga baso, alam kong pinaghihinalaan mo ang posibilidad na ang ating gawain dito ay maaaring magdala ng mas malaking sigalot. Ngunit ito'y hindi lamang tungkol sa kasaysayan. Tumango si Rafael. Alam ko, Rabbi. Ngunit ang tanong ko ay, ang mga taong nag-aasam nito, naiintindihan ba nila ang bigat ng maaaring mangyari kapag ang templo ay muling naitayo? Tumawa ng bahagya si Rabbi Shlomo. Kung ang templo ay itatayo, ito ay hindi dahil sa kagustuhan ng tao, Rafael. Ito ay dahil kalooban ng Diyos. Kami mga tagapaglingkod lamang ng plano. Sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng instituto, ipinakita ni Rabbi Shlomo ang kanilang mga pinakabagong pagsisikap. Kasama sa kanilang plano ang muling paggawa ng eksaktong replika ng altar, pati na rin ang mga kasuotan ng mga saserdote. Sinuri ni Daniel ang isa sa mga kasuotan, hinaplos ang makinis na telang lino na may bordang ginto. Kung ang lahat ng ito ay handa na, paano ninyo mababago ang isipan ng mga may kapangyarihan na payagan ang pagtatayo ng templo? Tanong ni Daniel. May mga hakbang na ginagawa, sagot ng Rabbi, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Ngunit tandaan mo, Daniel, kapag dumating ang tamang panahon, lahat ng ito ay magiging handa. Habang ang iba ay nagtitipon sa paligid ng altar na ginagawa, hindi napansin ng karamihan ang pagdating ng isang hindi inaasahang bisita, ang misteryosong lalaki mula sa komperensya. Tahimik siyang pumasok, ngunit ang kanyang presensya ay muling naramdaman ng lahat. Naglakad siya patungo kay Rabbi Shlomo, na tila hindi nababahala sa kanyang presensya. Rabbi, sabi ng lalaki, may halong karisma at otoridad sa kanyang boses, ang inyong gawa ay kahanga-hanga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan upang mapabilis ang lahat ng ito? Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay parang huminto ang oras. Si Rafael, na kanina'y nakaupo sa gilid, ay biglang nagising sa tensyon ng sandali. Sa buong mundo, isang bagong pangalan ang unti-unting umaalingaw sa gitna ng mga balita, Alexander Veridion. Isang hindi kilalang pinuno ilang buwan lang ang nakalipas, si Alexander ay biglang lumitaw bilang isang tanyag na diplomat na may kakayahang lutasin ang mga pinakamahirap na alitan sa modernong kasaysayan. Sa bawat pagpapakita niya, dala niya ang kanyang mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan, at pag-asa.
Sa isang malaking bulwagan sa Geneva, kinatawan mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon para sa isang pandaigdigang summit. Ang layunin, talakayin ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan, lalo na ang mga usapin sa Jerusalem. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Alexander, na parang isang maestro na nagkokontrol ng isang orkestra. Tayo'y nakaharap sa isang krisis na hindi lamang tungkol sa lupa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng lakas at panghihikayat. Ito'y tungkol sa pananampalataya, sa kasaysayan, at sa hinaharap ng sangkatauhan. Ngunit naniniwala ako, mga ginuot ginang, na maaari nating hanapin ang daan tungo sa pagkakasundo. Nagpalakpakan ang karamihan. Para sa ilan, siya ay isang leader na matagal na nilang hinihintay. Para sa iba, isang tanong kung sino ba talaga ang taong ito. Habang ang kanyang reputasyon ay lumalakas sa pandaigdigang entablado, si Alexander ay lihim na nakipagpulong sa mga leader ng relihiyon mula sa Jerusalem. Naroon sina Rabbi Eliyahu, Sheikh Ibrahim, at Father Jonas na parehong nag-aalinlangan at nabighani sa kanyang mga ideya. Ang aking panukala ay simple, sabi ni Alexander, habang nakaupo sa gitna ng silid na puno ng tensyon. Magkakaroon tayo ng kasunduan. Ang bundok ng templo ay dapat maging isang lugar ng pagkakaisa, hindi ng pagkakahati. Hayaan nating magtulungan ang lahat ng relihiyon upang gawing simbolo ng kapayapaan ang lugar na iyon. Imposible, sagot ni Sheikh Ibrahim. Ang lugar na iyon ay sagrado para sa Islam. Hindi ito maaaring galawin. Tumango si Rabbi Eliyahu, ngunit sa kanyang mukha ay naroon ang isang bahagyang pag-asa. At paano mo balak lutasin ang sigalot, Alexander? Ang ideya mo'y maganda sa papel, ngunit paano ito magtatagumpay? Ngumiti si Alexander. Ang tagumpay ay nakasalalay sa tiwala. At ako'y narito upang maging tagapamagitan. Hayaan niyong ako ang maging tulay. Habang ang mga pag-uusap ay patuloy, si Rafael, na ngayon ay naging mas interesado sa mga kaganapan sa paligid ng bundok ng templo, ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Lee upang dumalo sa isa pang pagpupulong. Ang imbitasyong ito ay nagdala sa kanya sa parehong silid kung saan naroon si Alexander at ang iba pang leader. Rafael, sabi ni Lee habang naglalakad sila patungo sa lugar, narinig mo na ba ang tungkol kay Alexander Veridion? Sinasabi nila na siya ang susi sa paglutas ng alitan sa Jerusalem. Narinig ko ang pangalan, sagot ni Rafael, ngunit ang tono niya ay puno ng pagdududa. Ngunit hindi ba't ang mga ganoong klaseng tao ay laging may sariling layunin? Nang makarating sila sa lugar, narinig nila ang boses ni Alexander habang nagbibigay ng talumpati. Sa bawat salita, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang aura na bumabalot sa lalaki. Ito ba'y karisma lamang, o may mas malalim na bagay na nagtatago sa likod ng kanyang presensya? Sa isang tahimik na sandali matapos ang pagpupulong, lumapit si Rafael kay Alexander. Ang kanilang mga matay nagtagpo, at ang tensyon sa pagitan nila ay tila mahirap ipaliwanag. Kayo si Rafael Ben Yehuda, sabi ni Alexander, na parang kilala na siya bago pa man magpakilala si Rafael. Ang iyong gawain ay kahanga-hanga. Ang kasaysayan ay may mahalagang papel sa hinaharap. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Tanong ni Rafael, bahagyang nagulat ngunit nanatiling kalmado. Ngumiti si Alexander, ang kanyang ngiti ay tila puno ng sikreto. Ang kaalaman ay susi sa pagbuo ng tiwala. At ikaw, Rafael, ay magiging mahalaga sa pagsulong ng ating layunin. Hindi nakapagsalita si Rafael. Sa kanyang isipan, nagsimula ng magtanim ng mga tanong, sino si Alexander Veridion? At bakit tila alam niya ang lahat tungkol sa kanya? Habang lumalalim ang gabi, nagtipon ang mga tao upang pakinggan ang mga detalye ng bagong panukala ni Alexander. Ang kanyang ideya, isang pandaigdigang kasunduan na magpapahintulot sa muling pagtatayo ng templo nang hindi binabago ang kasalukuyang mga estruktura sa bundok ng templo. Maaari tayong magsimula sa bagong yugto, sabi ni Alexander sa harap ng isang masiglang madla. Ang ikatlong templo ay maaaring itayo bilang simbolo ng pagkakaisa, hindi ng alitan. Tumayo si Rabbi Eliyahu at tumingin kay Alexander. Kung magtatagumpay ka sa layuning ito, ikaw ang magiging instrumento ng Diyos sa bagong kabanata ng kasaysayan. Sa mga salitang iyon, muling nagising ang matagal ng pag-asa ng ilan, ngunit ang iba, tulad ni Rafael, ay nanatiling mapagbantay. Sa kanyang isipan, naroon pa rin ang tanong, kung ito'y katuparan ng mga propesya, ito ba'y para sa kabutihan, o may nakaambang panganib? Ang araw sa Jerusalem ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan, ngunit ang tensyon sa hangin ay mahirap baliwalain.
Sa loob ng isang malawak na bulwagan sa Old City, nagtipon ang mga leader ng relihiyon, politiko, at eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo upang saksihan ang isang makasaysayang sandali. Ang paglagda sa tinatawag na kasunduan ng kapayapaan sa bundok ng templo. Ito ang plano ni Alexander Veridion na magsisilbing daan para sa muling pagtatayo ng ikatlong templo. Sa likod ng bulwagan, si Rafael at Lee ay tahimik na nagmamasid. Hindi maalis ni Rafael ang pakiramdam na may kakaibang bagay sa mga nangyayari. Lee, bulong niya, parang napakabilis ng mga kaganapan. Parang ang lahat ay biglaang napupunta sa tamang lugar. Hindi ba't karaniwang nangangailangan ng dekada para maabot ang ganitong uri ng kasunduan? Ngumiti si Lee, bahagyang may halong pagkabighani kay Alexander. Siguro ito ang sinasabi nilang tamang tao sa tamang panahon. Hindi mo ba nakikita kung paano niya nahikayat ang mga tao na magkaisa? Parang imposible pero nagawa niya. Ngunit nanatiling mapagmatsyag si Rafael. Habang ang iba'y tila nahuhulog sa karisma ni Alexander, siya ay may mas malalim na pagdududa. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga propesya na kanilang pinag-aralan, partikular ang tungkol sa isang leader na magdadala ng pansamantalang kapayapaan bago ang malaking kapahamakan. Sa gitna ng seremonya, tumayo si Alexander sa harap ng mga leader na nakapaligid sa kanya. Hawak niya ang isang dokumento, ang kasunduan ng kapayapaan, na nilagdaan ng mga pangunahing kinatawan ng Hudaismo, Islam, at Kristyanismo. Sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay puno ng tiwala at pananalig. Ang araw na ito ay hindi lamang isang kasunduan, sabi niya. Ito ay simula ng isang bagong yugto para sa sangkatauhan. Ang bundok ng templo ay hindi na magiging lugar ng pagkakahati. Sa halip, ito ay magiging simbolo ng ating pagkakaisa. Tumayo si Rabbi Eliyahu at sumaludo kay Alexander. Ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang tao upang tuparin ang kanyang layunin. Ikaw, Alexander, ay posibleng ang kasangkapan ng kanyang plano. Ngumiti si Alexander, ngunit hindi ito abot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa madla, ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa bawat kaluluwa sa silid. Habang ang seremonya ay nagtatapos, lumapit si Rafael kay Lee. Napansin mo ba ang kanyang reaksyon? Tanong niya. Reaksyon? Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ni Lee. Si Alexander, bulong ni Rafael. Parang hindi siya nagulat o nasiyahan sa tagumpay. Parang alam na niyang mangyayari ito bago pa man ito magsimula. Pinilit ngumiti ni Lee. Siguro iniisip mo lang iyan dahil ayaw mong maniwala na may taong tulad niya. Hindi lahat ay may lihim, Rafael. Sa gabing iyon, habang ang mga leader ay nagsasaya sa tagumpay ng kasunduan, si Alexander ay nakikipag-usap sa isang maliit na grupo ng kanyang pinakamalapit na mga tagapayo. Ang kanilang talakayan ay puno ng mga planong hindi pa alam ng karamihan. Ang kasunduan ay isang mahalagang hakbang, sabi niya. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na layunin ay magsisimula kapag ang templo ay nakatayo na. Paano kung may tumutol? Tanong ng isa sa mga tagapayo. Ngumiti si Alexander, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Walang sinuman ang maaaring pumigil sa tadhana. Sa mga sumunod na araw, ang balita ng kasunduan ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang mga tao ay nagdiwang, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa isang maliit na simbahan sa Bethlehem, isang grupo ng mga Kristiyano ang lihim na nagtipon upang talakayin ang mga nangyayari. Ang tao bang ito ay tunay na tagapamayapa? O siya ang babala na sinasabi sa atin ng mga propesya? Tanong ng isang matandang pari. Hindi tayo maaaring magmadali sa paghuhusga, sagot ng isa pang miyembro ng grupo. Ngunit ang mga kaganapan ay masyadong tugma sa mga hula upang hindi bigyan ng pansin. Sa huling bahagi ng kabanata, si Rafael ay muling nagbasa ng mga propesya mula sa Ezekiel at Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tumutugma ang mga detalye ng kasunduan kay Alexander sa mga nakasulat na babala. Sa kanyang isipan, nagsimula na siyang bumuo ng isang tanong na hindi niya maalis. Kung si Alexander ang leader na binanggit sa mga propesya, ano ang susunod na mangyayari? At handa ba siyang harapin ang mga sagot? Sa gitna ng alingawngaw ng pandaigdigang balita, sinimulan ang mga unang hakbang para sa muling pagtatayo ng ikatlong templo. Sa unang araw ng proyekto, ang bundok ng templo ay napuno ng mga eksperto, mamamahayag, at mga mananampalataya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang lugar ay tila buhay na simbolo ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Si Rafael, na nandoon upang magdokumento ng proseso bilang bahagi ng kanyang arkeolohikal na trabaho,
ay tahimik na nakatayo sa gilid ng plataporma. Sa tabi niya si Lee na hindi maitago ang halo ng pagkabighani at kaba. Ito ang sandaling pinakahihintay ng marami, sabi ni Lee, ang boses niya ay puno ng pananabik. Rafael, nakikita mo ba ito? Isang bagay na tanging nasa mga propesyalang dati. Ngunit nanatili si Rafael na nakatingin sa mga manggagawa, tila abala sa sarili niyang mga iniisip. Lee, sagot niya. Nakikita ko. At iyon ang nag-aalala sa akin. Habang ang unang mga bato ay inilalagay, naroon si Alexander Veridion, personal na namamahala sa pagsisimula ng konstruksyon. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang presensya ay tila nang inibabaw sa paligid. Sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay tumagos sa bawat puso. Ngayon ay nagtitipon tayo upang muling itayo ang isang simbolo ng pagkakaisa. Ang templong ito ay hindi lamang para sa isang relihiyon, kundi para sa lahat ng tao sa mundo. Mula sa mga pader na ito, magsisimula ang isang bagong era ng kapayapaan. Ang karamihan ay nagpalakpakan, ngunit sa gitna ng ingay, si Rafael ay muling napuno ng pagdududa. Ang mga salita ni Alexander ay tila perpekto, ngunit may aninong bumabalot dito, isang hindi maipaliwanag na damdamin na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Samantala, sa loob ng isang lihim na silid ng instituto ng templo, ang mga tagapamahala ng proyekto ay abala sa pagsusuri ng mga sagradong kagamitan na gagamitin para sa mga seremonya sa hinaharap. Ang gintong kandelabra, ang mga florera ng pilak, at ang mga kasuotan ng mga saserdote ay inayos ng maingat. Ang lahat ng ito ay nakahanda, sabi ni Rabbi Shlomo, habang sinusuri ang altar. Kapag natapos na ang templo, ang seremonya ng pasinaya ay magaganap. At ito ay magiging mas malaki kaysa sa ating inaasahan. Ngunit sa isang sulok ng silid, si Daniel, ang batang iskolar, ay tahimik na nagbubuklat ng lumang manuskrito. Ang kanyang mukha ay puno ng alalahanin. Rabbi, tawag niya. May nakita akong kakaiba sa tekstong ito. Sinasabi rito na ang pagtatayo ng templo ay magbubukas ng pinto hindi lamang sa presensya ng Diyos, kundi pati na rin sa isang panahon ng pagsubok. Tumingin si Rabbi Shlomo sa kanya, ngunit nagbigay lamang ng isang banayad ng ngiti. Daniel, ang bawat dakilang bagay ay may kalakip na panganib. Ngunit ang pananampalataya ay laging mananaig. Habang patuloy ang konstruksyon, si Rafael ay hindi mapakali. Sa isang gabi, nagpasya siyang maglakad patungo sa lugar ng templo upang tingnan ito ng mas malapit. Tahimik ang paligid, ngunit ang mga aninong nabubuo ng ilaw mula sa mga poste ay tila may buhay. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Tumigil siya at lumingon, ngunit walang tao. Napakunot ang kanyang noo at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa kanyang likuran, isang boses ang bumulong. Hindi lahat ng nakikita ay dapat paniwalaan, Rafael. Biglang lumingon si Rafael, at sa kanyang harapan ay si Alexander, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag, puno ng tiwala at misteryo. Alexander, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafael, ang boses niya ay nanginginig. Ngumiti si Alexander. Tinitiyak ko lamang na ang lahat ay nasa tamang lugar. Alam mo, Rafael, ang kasaysayan ay laging pinapatnubayan ng mga taong handang kumilos. Tulad mo. Huwag mo akong idamay sa plano mo, sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay bahagyang tumataas. Hindi mo ako mapapaniwala na ang ginagawa mo ay para sa lahat. Hindi mo kailangang maniwala, sabi ni Alexander, ang kanyang tono ay malamig ngunit magiliw. Ngunit ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa opinyon ng ilan. Tumalikod si Alexander at naglakad palayo, naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng dilim, puno ng tanong at takot. Sa mga sumunod na linggo, ang konstruksyon ng templo ay umusad ng mabilis. Sa kabila ng mga hadlang, tila ang bawat hakbang ay naisa sa katuparan ng may perpektong tiyempo. Ang buong mundo ay nakatuon ang pansin sa Jerusalem, umaasang ang muling pagtatayo ng templo ay magdadala ng bagong liwanag sa sangkatauhan. Ngunit sa ilalim ng tila maayos na proseso, isang anino ang bumabalot sa proyekto. Ang mga panalangin ng ilan ay napapalitan ng takot, at ang pananabik ng iba ay natatabunan ng pagdududa. Ang ikatlong templo ay muling bumabangon, ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang magiging kapalaran ng mundo kapag ito ay tuluyang natapos? Sa pag-usad ng pagtatayo ng ikatlong templo, ang mga propesya mula sa kasulatan ay tila isa-isang nagkakatotoo. Sa kabila ng pagsasaya ng maraming tao,
Isang kakaibang tensyon ang nararamdaman ni Rafael habang patuloy siyang nag-aaral ng mga teksto ng Ezekiel at Daniel. Ang bawat salita ay tila nagiging totoo sa harap ng kanyang mga mata. Isang umaga, nagising siya sa isang tawag mula kay Lee. "Rafael, bumangon ka. Kailangan mong makita ito," sigaw niya mula sa kabilang linya. Sa Old City, nagtipon ang mga tao sa paligid ng bundok ng templo. Sa gitna ng ingay ng mga tao, isang baka na may perpektong pulang balahibo ang ipinasok sa lugar, sinasabing ito ay walang kapintasan ayon sa tradisyon. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pagkabigla at pananabik. Para sa mga nananampalataya, ito ay tanda ng katuparan ng propesya tungkol sa ritual ng paglilinis. "Lee, ano ang sinasabi nila?" tanong ni Rafael habang nakatingin sa baka. "Rafael, ito ang hinihintay nila." Ang pulang baka ay simbolo ng ritual na maghahanda sa mga saserdote para sa templo. Sa wakas, may naganap na malinaw na palatandaan, sagot ni Lee, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Ngunit sa halip na madala sa sigla ng mga tao, nanatili si Rafael sa gilid. Alam niyang ang mga propesya ay hindi lamang tungkol sa mga palatandaan ng katuparan, kundi pati na rin ng panganib. Habang nagaganap ang ritual, si Rabbi Eliyahu ay nasa gitna ng entablado, hawak ang Torah. Ang kanyang talumpati ay puno ng pananampalataya. Ang araw na ito ay tanda ng ating muling pagkabuhay bilang isang bayan. Ang templong ito ay magiging simbolo ng pagkakaisa ng Diyos at ng kanyang mga tao, sigaw niya, at ang karamihan ay sumagot ng Amen. Ngunit sa gitna ng kagalakan, napansin ni Rafael ang isang tao sa gilid, si Alexander Veridion. Tahimik itong nakatayo, nakamasid, na parang may alam siya na hindi sinasabi sa iba. Sa gabing iyon, si Rafael ay muling bumalik sa kanyang mga aklat. Binasa niya ang bahagi mula sa Daniel 9:27. At gagawa siya ng isang matibay na kasunduan sa marami sa loob ng isang linggo, ngunit sa gitna ng linggo, kanyang ipatitigil ang handog at alay. "Lee," sabi niya nang tawagin ito. Ang lahat ng ito ay parang sumusunod sa plano. Ang kasunduan, ang templo, ang ritual. Ngunit may babala dito. Sinasabi na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. "Rafael, paano mo maipapaliwanag iyon?" "Lahat ng ito ay nangyayari para sa kabutihan," sagot ni Lee, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pag-aalinlangan. "Hindi ako sigurado," sagot ni Rafael. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang bawat galaw ni Alexander ay tila perpekto, ngunit masyado itong eksakto. Para bang ito'y bahagi ng isang mas malaking plano. Sa sumunod na araw, habang tinatapos ang altar ng templo, dumating ang balita na may malaking pagpupulong na magaganap sa loob ng ilang linggo. Ang mga pinakamakapangyarihang leader sa mundo ay dadalo, at si Alexander ang mangunguna. Para sa marami, ito ay pagkakataon upang magpatuloy ang kapayapaan. Ngunit sa lihim na silid ng instituto ng templo, si Daniel ay muling tumingin sa mga lumang teksto. Sa bawat pagbuklat ng pahina, lalong lumilinaw ang mga koneksyon sa pagitan ng templo, ng mga ritual, at ng babala tungkol sa isang leader na gagamit ng templo para sa kanyang sariling layunin. Ang araw ng seremonya ng pagbubukas ng ikatlong templo ay dumating, at ang buong mundo ay nakatutok sa Jerusalem. Sa bawat sulok ng bundok ng templo, naroon ang mga kamera, diplomat, at mga leader ng relihiyon. Sa gitna ng kaguluhan, si Rafael ay tahimik na nakatayo sa likuran, sinusuri ang paligid. Sa kabila ng kagalakan ng karamihan, may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa entablado, si Alexander Veridion ay muling lumitaw, hawak ang mikropono, na tila isang hari sa gitna ng kanyang nasasakupan. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng karisma. Ngayong araw, ang templong ito ay muling bumangon bilang sagisag ng pagkakaisa, anya. Ito ay hindi lamang para sa isang relihiyon, kundi para sa lahat ng sangkatauhan. Sa templong ito, tayo ay magkakaroon ng bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagpalakpakan, ngunit si Rafael ay nanatiling tahimik, binubulong sa sarili, ang templong ito ay hindi lamang isang gusali. Isa itong entablado ng mga propesya. At hindi lahat ng propesya ay mabuti. Habang ang seremonya ay nagpapatuloy, si Lee ay nasa tabi ni Rafael, nakangiti. "Rafael, hindi ba't ito ang sandaling hinihintay natin? Ang kasaysayan mismo ay nagaganap sa ating harapan." "Lee," sagot ni Rafael, "may mga bagay na hindi mo nakikita. Ang lahat ng ito ay parang napakahusay para maging totoo. Ang mga propesya ay babala, hindi lamang pangako." Ngunit bago pa makapagsalita si Lee, biglang dumilim ang paligid.
Tumigil ang musika, at isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot sa bundok ng templo. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Alexander, na nakatayo pa rin sa entablado. Sa mabagal na galaw, tumingala si Alexander, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak niya ang isang sagradong scroll, ngunit sa halip na basahin ito ayon sa tradisyon, itinapon niya ito sa lupa. Hindi na natin kailangang maghintay pa, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng otoridad. Ako ang bagong sagisag ng banal na kapangyarihan. Ako ang inyong tunay na tagapagligtas. Ang karamihan ay napuno ng takot at pagtataka. Ang ilan ay nagsimulang lumuhod, ngunit ang iba ay tumakbo palayo sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga leader ng relihiyon na naroon ay nagulat sa kanyang mga salita. Alexander, anong ginagawa mo? Sigaw ni Rabbi Eliyahu, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ngunit umiti lamang si Alexander. Hindi mo ba nakikita, Rabbi? Ang mundo ay matagal nang naghahanap ng kaligtasan. Ako ang sagot sa kanilang panalangin. Habang ang eksena ay nagiging mas magulo, tumingin si Rafael kay Lee. Ito na yon. Ito ang sinasabi sa mga propesya. Ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na binanggit sa Daniel. Ang templo ay naging entablado para sa kanyang ambisyon. Rafael, sagot ni Lee, nanginginig ang boses, ano ang gagawin natin? Hindi natin ito mapipigilan. Hindi natin kayang pigilan ang propesya, sagot ni Rafael. Pero kailangan nating malaman kung paano ito magtatapos. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Alexander sa altar, na tila isang hari na sumasakop sa isang bagong kaharian. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang korona, ngunit sa halip na ilagay ito sa altar, isinuklob niya ito sa kanyang sariling ulo. Ako ang inyong Diyos, sigaw niya, habang ang mga mata niya ay tila kumikislap ng kakaibang liwanag. Ang buong lugar ay parang yumani. Ang mga tao ay nagsimulang magtulakan at magtakbuhan, ngunit tila hindi nagmamadali si Alexander. Ang kanyang presensya ay tila isang puwersa na hindi maipaliwanag. Habang ang kalapastanganan ay nagaganap, si Rafael ay nakatakas kasama si Lee at si Daniel mula sa bundok ng templo. Sa isang maliit na silid sa Old City, tahimik nilang pinagmamasdan ang kaguluhan mula sa telebisyon. Hindi na ito tungkol sa kapayapaan, sabi ni Rafael. Ang templong iyon ay naging entablado ng kanyang kapangyarihan. At ang mundo ay hindi handa sa susunod na mangyayari. Rafael, tanong ni Lee, kung tama ang mga propesya, ano ang susunod na yugto? Huminga ng malalim si Rafael at tinitigan ang mga pahina ng aklat ni Daniel. Ang panahon ng matinding kapighasyan. Ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Ang mundo ay tila nahulog sa isang malalim na kadiliman matapos ang kalapastanganang ginawa sa ikatlong templo. Sa bawat kontinente, naramdaman ang epekto ng mga pangyayari sa Jerusalem. Ang mga ekonomiya ay bumagsak, ang mga digmaan ay sumiklab, at ang mga natural na kalamidad ay tila sunod-sunod na nangyari. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alexander Veridion ay itinalaga ng marami bilang ang tagapamayapa, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay naroon ang mahigpit niyang kontrol sa lahat. Sa Jerusalem, ang dating masiglang lungsod ay naging lugar ng takot. Ang bundok ng templo ay napapalibutan ng mga hukbo, at ang bawat kilos sa paligid nito ay binabantayan ng mga tagasunod ni Alexander. Sa isang lihim na tagpuan sa labas ng Old City, sina Rafael, Lee, at Daniel ay nagtipon kasama ang isang maliit na grupo ng mga tao. Sila ang mga natitira sa mga hindi sumuko sa impluensya ni Alexander, at ang kanilang layunin ay simple, manatiling matatag sa kabila ng matinding kapighatian. Kailangan nating gumawa ng plano, sabi ni Lee, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi natin maaaring hayaang patuloy siyang maghari. Pero paano natin siya mapipigilan? Tanong ni Daniel. Mayroon siyang hukbo, at tila hawak niya ang buong mundo sa kanyang kamay. Tahimik si Rafael, hawak ang kanyang lumang Biblia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bahagi ng pahayag, partikular sa mga salitang, ang araw ng katarungan ay darating. Hindi natin kayang labanan siya ng direkta, sabi ni Rafael, basag ang katahimikan. Ngunit ang propesya ay malinaw. Hindi siya magtatagumpay. Kailangan nating maging handa kapag dumating ang araw na yon. Sa gitna ng mga kaganapan, si Alexander ay mas lalong pinalakas ang kanyang kontrol. Itinalaga niya ang sarili bilang tagapamahala ng kapayapaan, ngunit kasabay nito ay ang pagpapataw ng mahigpit na patakaran. Ang bawat pagtutol sa kanyang pamumuno ay tinutugunan ng marahas.
Ang kanyang mga tagasunod ay iniluklok sa mga mahalagang posisyon, at ang sinumang tumutol ay nawawala ng walang bakas. Sa isang pandaigdigang broadcast, tumayo si Alexander sa harap ng isang entablado na pinalilibutan ng kanyang mga tagasunod. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng otoridad. Ang mundo ay nangangailangan ng kaayusan, sabi niya. At ako ang sagot sa kaguluhang ito. Ang sinumang susuway sa aking utos ay hindi bahagi ng bagong mundo na ating itinatayo. Habang ang mga tao ay dahan-dahang sumusunod sa kanyang pamumuno, ang maliit na grupo ni Rafael ay naging mas maingat sa kanilang pagkilos. Sa isang pagkakataon, habang sila'y nagtatago sa isang lumang silid sa Bethlehem, nakarinig sila ng balita mula sa radyo. Nagtatalaga ng bagong batas si Alexander, sabi ng announcer. Ang lahat ay kinakailangang sumunod sa isang tanda ng pagkakakilanlan upang magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang sinumang tatanggi ay ituturing na rebelde. Ang marka, sabi ni Daniel, nanginginig. Ito ang sinasabi sa pahayag. Ang tanda ng kanyang kapangyarihan. Hindi tayo susuko, sabi ni Lee, mahigpit ang kapit sa kamay ni Rafael. Kailangan nating labanan ito kahit gaano kahirap. Sa kabila ng kanilang takot, sinubukan ni Rafael at Lee na magtago ng mga mensahe sa mga taong nananatili pa ring tapat sa kanilang pananampalataya. Sa mga pader ng lungsod, nakasulat ang mga salitang, magtiwala. Ang katarungan ay darating. Ngunit hindi lahat ay kayang manatiling matatag. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming tao ang sumusuko sa takot. Ang mga tahanan ay nagiging libingan, at ang mga kalye ay napupuno ng mga nagugutom at nawalan ng pag-asa. Sa pagtatapos ng kabanata, si Rafael ay tumingala sa langit, ang kanyang puso ay puno ng kabigatan. Diyos, bulong niya, nasaang bahagi na ba kami ng iyong plano? At paano namin malalampasan ang lahat ng ito? Sa malayo, ang bundok ng templo ay tila nakatayo pa rin bilang simbolo ng kontrol ni Alexander. Ngunit sa likod ng aninong iyon, naroon ang pananampalataya ng ilan, umaasa sa isang himala na magpapabago sa lahat. Sa bawat araw na lumilipas, ang mundo ay nalulunod sa kaguluhan. Ang kontrol ni Alexander Veridion ay nagiging mas mahigpit, at ang mga taong hindi sumusunod sa kanya ay hinuhuli at ikinukulong. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na grupo ng mga tao ang nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya, patuloy na naglalaban para sa kanilang kalayaan. Sa isang lihim na tagpuan sa Nazareth, sina Rafael, Lee, at Daniel ay nagtipon kasama ang ilang mga pinuno ng relihiyosong oposisyon. Ang kanilang mukha ay puno ng pagod, ngunit naroon ang determinasyon sa kanilang mga mata. Hindi tayo maaaring sumuko, sabi ni Lee, ang kanyang boses ay malakas sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ang ating pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang mga propesya ay nagsasabi na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Tama si Lee, sabi ni Rafael, hawak ang isang lumang Biblia na tila nagsisilbing gabay sa kanila. Ang nakasulat ay malinaw, darating ang araw na ang kabutihan ay magwawagi. Ngunit kailangan nating magtiwala at kumilos. Si Daniel, bagamat kabado, ay nagtanong, paano natin maipapakita ang pag-asa sa ibang tao kung halos lahat ay sumusunod na kay Alexander? Natatakot sila. At halos wala tayong mga armas laban sa kanya. Ngumiti si Rafael, bagamat banayad, at sinabi, hindi natin kailangang lumaban gamit ang lakas. Ang pag-asa, Lee, Daniel, iyan ang ating sandata. At iyon ang kailangan nating ipakalat. Habang sila'y naghahanap ng paraan upang magsimula, naglabas ng balita ang radyo, ang pandaigdigang samahan ni Alexander ay magtatayo ng bagong punong himpilan sa Jerusalem na idedeklara bilang sentro ng pandaigdigang kapayapaan. Ang bundok ng templo ang magsisilbing pangunahing simbolo ng kanyang pamumuno. Kapayapaan, tanong ni Lee, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Ang ginagawa niya ay ang kabaligtaran. Ginagamit niya ang pangalan ng kapayapaan upang maghasik ng takot. Tandaan mo, sagot ni Rafael, ang bawat diktador ay gumagamit ng mga salitang magaganda para ikubli ang kanilang kasamaan. Ngunit hindi nila magagawang patayin ang katotohanan. Sa isa pang pagkakataon, si Rafael at Lee ay naglakbay patungo sa isang liblib na lugar sa Galilee upang makipagkita sa mga lokal na lider ng simbahan. Sa kabila ng panganib, nagtipon ang mga tao sa isang maliit na kapilya upang magdasal at magbigay inspirasyon sa isa't isa. Mga kapatid, sabi ng isang matandang pari, hindi natin kailangang matakot. Ang Diyos ay nasa ating panig at ang kasamaan ay may hangganan. Tayo'y magkaisa, magdasal at manatiling matatag.
Habang nagdarasal ang lahat, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang kakaibang init sa kanyang puso, na parang isang mensahe ng lakas mula sa kaitaasan. Habang ang araw ay nagiging gabi, nagpasya ang grupo ni Rafael na magsimula ng isang kilusan ng lihim na pag-asa. Nagsimula silang magpadala ng mga mensahe sa iba't ibang bahagi ng lungsod gamit ang mga lihim na paraan, mga sulat na nakaipit sa mga libro, mga simbolo na iniwan sa mga pader, at mga bulong sa dilim. Sa bawat sulok ng Jerusalem, nagsimula nilang marinig ang bulong ng pag-asa, ang katarungan ay darating. Ang kasamaan ay hindi magtatagal. Sa isang gabi, habang si Rafael ay naglalakad sa madilim na kalye ng Old City, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga armadong sundalo ni Alexander. Nagmamadaling nagtago si Rafael sa isang eskinita, ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Sa kanyang isip, nagdasal siya ng tahimik. Diyos, bigyan mo kami ng lakas upang ipagpatuloy ito, bulong niya. Biglang lumapit si Lee mula sa kabilang dulo ng eskinita, hinihingal. Rafael, nahanap na namin ang ilang pamilya na nangangailangan ng tulong. Kailangan nilang malaman na hindi sila nag-iisa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang grupo ni Rafael ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Unti-unting lumakas ang kilusan ng pag-asa, at mas maraming tao ang nagsimulang maniwala na may darating na araw ng paglaya. Sa bawat maliit na tagumpay, ang kanilang mga puso ay napupuno ng lakas, kahit na ang mundo ay tila nalulunod sa dilim. Habang natutulog si Rafael isang gabi, nagising siya mula sa isang panaginip na tila mas malinaw kaysa sa katotohanan. Sa panaginip, nakita niya ang isang malaking ilaw na bumalot sa bundok ng templo, at isang tinig ang nagsabi, ang panahon ng katarungan ay malapit na. Magpatuloy ka, Rafael. Sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa mundo, tila nararamdaman ng lahat ang paparating na malaking pagbabago. Ang mga ulap sa itaas ng Jerusalem ay mabigat at mababa, at ang bundok ng templo ay parang nagbabanta sa ilalim ng kontrol ni Alexander Veridion. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at impluensya, isang alinggaw ang kumalat sa mga lansangan, darating ang tagapagligtas. Sa isang tahimik na gabi, habang si Rafael ay nakatingin sa malayong bundok ng templo mula sa isang burol, lumapit si Lee sa kanya. Rafael, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, nararamdaman mo ba? Parang may malapit nang mangyari. Tumango si Rafael. Lee, parang ang lahat ng mga propesya ay umabot na sa kanilang tugatog. At kung tama ang ating pag-unawa, hindi magtatagal ay magbabago ang lahat. Sa Old City, nagkaroon ng kaguluhan nang biglang maglabas ng pahayag si Alexander. Sa harap ng isang napakalaking pulutong sa bundok ng templo, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan na aking taglay. Ang mundo ay nasa ilalim ng aking kontrol, at ang sinumang lalaban ay mawawala sa bagong kaayusan na aking itinatayo." Sa kanyang likuran, nagningning ang isang kakaibang ilaw mula sa altar ng ikatlong templo. Ang mga tao'y napuno ng takot at pananabik, ngunit si Rafael, na nakatayo malayo sa pulutong, ay naramdaman ang kakaibang enerhiya mula sa lugar na iyon. Hindi ito liwanag ng kaluwalhasyan, sabi niya sa sarili. Ito'y isang babala. Habang ang buong mundo ay nakatuon sa mga kaganapan sa Jerusalem, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa kalangitan. Sa malalayong lugar, ang mga tao ay nakakita ng isang malaking liwanag na tila bumababa mula sa kalangitan. Sa gitna ng ilaw, narinig nila ang isang malalim na tinig na puno ng otoridad at pagmamahal. Ako ang Alpha at ang Omega. Ako ang simula at ang wakas. Ang panahon ng katarungan ay dumating. Habang ang liwanag ay patuloy na bumababa, naramdaman ng mga tagasunod ni Alexander ang isang matinding pagyanig sa lupa. Sa loob ng ikatlong templo, biglang tumigil si Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may halong galit. Hindi kayo mananalo, sigaw niya, na parang may kausap sa hindi nakikitang kalaban. Sa labas ng templo, ang mga tao ay nagsimulang magtulakan at magtakbuhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Rafael at Lee ay nanatiling magkasama, hawak ang isa't isa habang pinapanood ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Rafael, sabi ni Lee, nanginginig ang kanyang boses, ito na ba ang sandali? Ito na ba ang katuparan ng lahat? Sagot ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag. Darating na siya. Biglang nagbukas ang langit, at sa gitna ng isang napakalaking ulap ng liwanag, lumitaw ang isang figura na tila mas maliwanag kaysa sa araw.
Sa bawat hakbang niya pababa mula sa langit, ang lupa ay parang yumuyuko sa kanyang presensya. Siya ang Panginoon, bulong ng isang matandang lalaki sa pulutong, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang pagbabalik ay totoo. Sa loob ng templo, si Alexander ay napuno ng galit. Hindi. Ako ang tagapagligtas ng mundong ito. Hindi mo ako mapipigilan, sigaw niya habang nagmamartsa patungo sa altar. Habang si Alexander ay nagbabanta pa, ang figura mula sa langit ay tumingin sa kanya. Isang malakas na tinig ang narinig na parang yumanig sa buong mundo. Ang iyong panahon ay tapos na. Ang iyong kapangyarihan ay wala ng bisa. Sa isang iglap, ang altar ng templo ay nagkaroon ng malakas na pagputok. Ang liwanag na nagmumula rito ay naglaho at si Alexander ay bumagsak sa lupa, tila nawalan ng lakas. Sa labas ng templo, ang mga tao ay nagsimulang magluhod, ang ilan ay umiiyak at ang iba ay nananalangin. Sa gitna ng kanilang kalituhan, ang figura mula sa langit ay lumapit sa kanila. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapayapaan na matagal nang nawala sa mundo. Halina't lumapit sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang bagong kaharian ay magsisimula at ang lahat ng sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Habang si Rafael at Lee ay nakatayo sa malayo, naramdaman nila ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Tumingin si Rafael kay Lee, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lee, sabi niya, ito ang katuparan ng lahat ng ating hinintay. Ang kabutihan ay nagtagumpay. Sa gitna ng liwanag na bumalot sa mundo, naramdaman ng bawat isa ang isang kakaibang katahimikan. Ang kapayapaan na matagal nang nawala ay muling bumalik, ngunit hindi lamang sa paligid kundi sa puso ng bawat tao. Ang bundok ng templo, na minsang naging entablado ng alitan at kalapastanganan, ngayon ay naging simbolo ng kaluwalhasyan at banal na plano ng Diyos. Habang si Rafael at Lee ay naglalakad papunta sa bundok ng templo, ang lugar ay tila nagbago. Ang dating mga pader na nagdulot ng pagkakahiwalay ay nawala, pinalitan ng bukas na espasyo na puno ng liwanag at biyaya. Ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagtipon, magkaakbay sa isang layunin, sumamba at magpasalamat. Rafael, sabi ni Lee, ang kanyang boses ay puno ng damdamin, hindi ba't ito ang laging hinahanap ng sangkatauhan? Isang lugar kung saan ang lahat ay magkasama sa kapayapaan. Tumango si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang figura sa malayo. Ang figura mula sa langit, na nakaupo sa isang trono ng liwanag, ay ngayon ay tinatanggap ang mga tao. Sa tabi ng bundok ng templo, si Rabbi Eliyahu, na minsang naniwala na ang templo ay eksklusibo para sa Israel, ay nakaluhod sa tabi ng mga tao mula sa iba't ibang relihiyon at kultura. Ang tunay na templo ay hindi sa mga pader, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pananampalataya. Ito ay sa puso ng bawat isa na naniniwala. Sa gitna ng pagtitipon, si Rafael ay lumapit sa figura ng tagapagligtas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang lumuhod siya. Panginoon, sabi niya, ang iyong plano ay mas malawak at mas maganda kaysa sa naisip namin. Salamat sa pagbabalik mo. Ngumiti ang tagapagligtas sa kanya. Rafael, sabi niya, ang iyong pananampalataya, kahit sa gitna ng takot at pagdududa, ang nagdala sa iyo rito. Ngayon ay panahon na upang simulan ang bagong kaharian ng kapayapaan. Ang ikatlong templo, na minsang naging simbolo ng tensyon at digmaan, ay naging sagisag ng pandaigdigang pagkakaisa. Ang altar ay nagningning, ngunit hindi na para sa mga sakripisyo, kundi bilang paalala ng sakripisyong minsang ginawa para sa lahat. Habang si Lee at Rafael ay naglalakad sa gitna ng mga tao, narinig nila ang mga awit ng papuri. Ang mga tao ay magkasamang nananalangin, walang pag-iba sa relihiyon, wika, o kultura. Hindi na ito templo para sa isang bayan, sabi ni Lee, ito ay templo ng buong mundo. Sa malalayong lugar, ang mga nawasak na lungsod ay nagsimulang mabuo muli. Ang mga bansa na dating magkaaway ay nagsimulang magkaisa. Ang mga digmaan at alitan ay tila nawala sa alaala, pinalitan ng pagmamahal at pagkakaunawaan.